Diyos sa kapangyarihan. Diyos sa pagmamahal na awat mo, mabagas. Kami Lord, buong lugod kami Lord na napapakumbaba sa araw na ito, sa oras na ito, na kami Lord ay tinawag mo, pinagtipon-tipon mo Lord, binigyan ng isang puso upang ikaw ay awikan, papulitan sa bating, kilalanin na kilain mo Lord. Salamat o Lord na ikaw ang Diyos na nag-iisa, na nagmamahal sa amin o Lord, na patuloy na kami ay tinuturuan mo pakumbaba, patuloy na tinuturuan sumunod sa iyo, patuloy na binibigyan ng iyong mga salita upang kami Lord ay makalapit sa iyo. Maunawaan namin yung pag-ibig mo sa amin pa. Maunawaan namin kung paano kami maglilingkod sa bubuhay sa lugar na ito, sa mundong ito, upang ikaw ay makita sa amin mga buhay. Salamat o Lord sa mga salita mo na ibababa mo ngayon sa amin upang Lord kami patuloy na makalapit sa iyo. Upang maunawaan namin yung buhay na ito na iyong pinagpala at patuloy na tinuturuan na maglingkod at nakilain ka sa aming buhay. Salamat o Lord sa mga lingkod mo na gagawin tinatatayo ka Lord sa harap ng sa pulpitong ito upang Lord ikaw ay nakilain, upang ikaw ay makita at hindi kami o Lord. Salamat o Lord na ikaw ay nagbibigay sa amin opportunity upang makita ka, upang makilala ka through us o Lord. Salamat o Lord sa bawat ibig, sa bawat puso, sa bawat buhay na maglilingkod sa iyo. Patuloy o Lord na turuan kami na antayin ka. Patuloy na maglingkod ang buong puso at buong buhay, buong kaluluwa o Lord. Ikaw lamang o Lord, yung Diyos na buhay, na lumahal sa amin ng sapat o Lord. Patuloy na sapat yung ginawa mo sa cross o Lord, upang kami Lord ay patuloy na makalapit sa luhatian mo. Ikaw nga, yung tunay o Lord na sacrifice enough o Lord, upang kami ay makalapit at o Lord, mabog yung kalwalhati. Salamat o Lord sa iyong mababang pag-ibig, sapat o Lord, ang puso, ang kanakilaan, ang kalwalhati. Upang kami Lord ay mag-celebrate at maunawaan yung kanakilaan sa amin. Sa iyong mataas at patuloy, pangal pagsamba, Jesus mighty name we pray. 続いて聖歌253番を賛美します。Oh
き仰ぎ見る。I stand in awe of you。お願いします。検診をメイ姉妹とバル姉妹、メッセージが健常先生です。よろしくお願いします。
詩編55編22節、マタイ11章28節の2つです。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。Blessed morning po sa lahat. Sa mapagpalang umaga po sa lahat. Kahit po sobrang lakas-lakas ng ulan pag-drive namin kanina rito, parang hindi ko nakikita yung daan kanina. Grabe, praise God. Kasi ngayon po, binigyan pa rin tayo ng chance na makapagpuri, tsaka makapag-silbi kay Lord today. So ngayon po, kakanta kami ang song po namin ay Goodness of God. So, dahil po sa grace at sa goodness ng Lord kung bakit kami ngayon nandito. At as Christians po, dapat po habang may hininga po tayo, kailangan natin i-share, kailangan natin i-declare at i-celebrate po yung goodness ng Lord every day habang tayo ay nabubuhay po. And bago po kami kumanta, si-share ko lang po yung verse na ito. Psalm 107 verse 1 po. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Amen.
ハレルヤ。皆さんと今日もこうして久しぶりに礼拝ができるという素晴らしい恵みを感謝いたします。So, hallelujah po sa lahat. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na sabay-sabay po tayo na bilang kakapatid po na magpupuli sa Panginoon. 夏になると夏バテがありますけれども、最近珍しい日本では言葉秋バテという言葉があって、この温度の違いによって秋にバテるというそういうことが言われていますが、またコロナ負けというかコロナバテにならないように、慣れて平気な人もいますが、とにかく私たちは霊的にこのバテないように、衰えないように、ますますイエス様を本当に愛して進んでいくことができるよう、本当に互いに励ましながら祈りながら進んでいきましょう。 Tunay nga po, iba-iba po yung season po ng ating buhay. Sa Japanese po, meron silang sinatawag na natsubate. Ibig sabihin, kapag sobrang init yung panahon, doon sila nagkakasakit, doon sila parang nagkakaroon ng depression. Natsubate ang po tawag doon, summer na parang depression. At ngayon naman daw, meron din uso ngayon na fall bate or autumn bate. Ibig sabihin, habang nag-iiba yung panahon, di ba ngayon, painit, palamig, parang hindi ka makapag-cope up sa changes ng climate, kaya mga temperature, nagkakaroon ka ng konting depression, may nalulungkot ka. At ngayon naman daw, isang bago naman na words, ang trending naman po ngayon, corona bate. Ibig sabihin, pagod na yung tao, makipag-battle sa hindi alam na corona to. 聖書の言葉、そう十字架の言葉は滅びく人にとっては愚かなことですけれども、救いを受けた私たちにとっては神様の素晴らしいパワーなんだと聖書は教えております。 Sabi nga po sa Biblia, no, sa mga tao talaga na hindi kilala yung Panginoon, anumang salita ng magandang verse sa Bible, anumang ganda, na ibig sabihin yon sa kanila, walang saysay, hindi sila namumove, hindi sila na ikakaroon kahit konting inspirasyon. Pero sa atin, na talaga nakakaunawa at nakilala sa Panginoon, ang salita ng Diyos ay ang at bukod tayo nabibisat ng kalakasan. Ang salita ng Diyos habang tayo nakakakinig, habang tayo nakakaninig nga po, doon tayo lumalakas, doon tayo talaga nakakaroon ng ang lakas na loob mabuhay pa rin sa mundong to, despite na mahirap talaga ang buhay ngayon. 祈りと御言葉と賛美の力によって私たちが本当にリフレッシュされて、ストレスがなくなって消えて、どうぞポジティブな生き方を、本当にポジティブな積極的なアクティブな行動的な聖書にあって霊的信仰的なその歩みがイエス様によって御言葉によって十字架の言葉、復活と十字架によってそう助けていただいて、この夏を秋を乗り越えて進ませていただいて、神様の大きな栄光が表されるようお祈りしていきましょう。 So, kaya nga po sinabi nga po ngayon na anuman ang sitwasyon po natin bilang Kristiyano, wala po tayong excuse. We were given from God or by God the power to go on no matter what. That is through the prayer, that is through reading the Bible, that is through praising God. So from this source of our energy, this should be the source for our energy, the passion to go on, the passion to live, to be a blessing still sa mga ibang tao. Ito po yung binigay ng Panginoon sa atin na hindi pwedeng agawin na anumang bagay sa mundong to. Dahil sabi po ni Lord, through Him, we can gain another strength. お祈りします。そして本堂に入ります。 So bago po tayo mag-umpisa, mag-pray po muna tayo bago tayo magtuloy-tuloy po. 愛するイエス様、心からありがとう感謝いたします。今日もこうして皆さんと共に
taon na ito. Sa binigay niyo po sa amin na buhay na po kami. Humihinga po kami sa mundo ito. At maraming salamat po, mahal po ang makita ng kadakitaan na gagawin sa aming buhay. 私たちを夏バテから秋バテから霊的な衰えから本当にコロナから私たちがそれを乗り越えて圧倒的な勝利を与えてくださるようにお願いいたします。今日通訳者が共に自らで連携を共に通訳してくださることをありがとう感謝いたします。また皆さんを送ってくださってありがとうございます。御言葉を聞く人が耐えられないことを本当に心から感謝いたします。この時間、あなたが祝福してくださって、この命のパンを本当に捉えて、一人一人が霊的に目を離すことができるように、この大切な時間、あなたの御言葉によって、私たちを奮い立たせてくださるよう、リフレッシュさせてくださるよう、あなたの恵みによって、一人一人を祝福してください。どうぞ神様の栄光が今週も一人一人を通して会社で、学校で、家庭でどうぞ一人一人を祝福してくださるよう心からお願いいたします。力強く語らせてください。主役様はいつまでも助けてください。皆さんも助けてください。されている人がいますけれども、どうぞ主よ、あなたが働いてください。この時間、どうぞ主よ、導いてください。信じます。感謝して、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。Lord, we declare, Lord, all the power from you alone. In Jesus' name pray. Amen. アーメン。ハレルヤ。それでは詩編55編の22節を中心的に今日のテキストをまた見ていただきたい。詩編55編の22節、私が毎日詩編を読んでいますが、本当に55、56、57、58に入っていますが、55編のところでこの御言葉が心に留まりました。5章22節。So si Pastor daw, araw-araw po siya nagbabasa ng awit. And then ngayon daw, nasa part na raw po siya ng awit 55, awit 56, 57. Pero out of all those scriptures, ito raw yung verse natin ngayon, ang talagang parang nagkaroon siya ng, na-touch daw siya, na-move siya, kaya gusto niya i-share sa inyo. Ito po yung Psalm 55:22 po. No, buksan po natin ngayon, kung meron po tayong Biblia, buksan po natin itong binabanggit po ni Pastor Kenjo, yung sa awit or Psalm 55 verse 22 po. 55編22節、今日のテキストでございますが、お読みします。あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。Babasahin ko po, Psalm 55 verse 22. Leave your troubles with the Lord, and He will defend you. He never lets honest people be defeated. テーマは主に委ねる、委ねなさい、お任せしなさいという、本当にイエス様に愛されている人たちが揺るがされないために、パニックにならないために、絶望しないために、負けないために、本当にそうイエス様に、誠の神様に委ねるということを今日この朝学んでいただきたいと思います。 Ngayong umaga po, ang tinutulog po sa tayo ng Biblia, paano tayo magiging talaga totoong patuloy? How can we can go on to this world? No? Sabi nga, paano tayo hindi ma-depress? Paano tayo hindi matakot? Paano tayo hindi maiinis? Paano tayo hindi magpapanik? Sabi po dito, igalak kay Yahweh. Ibig sabihin po, leave your troubles with the Lord. Hayaan mo ang Panginoon ang mag-handle ng mga suliranin mo, yung mga problema mo. At ito, ang dapat mong gawin para hindi ka matalo ng mundong ito. あなたのすべての重荷を
あなたのこのクリスチャン生活の中にあるその重荷を全部イエス様に委ねることが私たちクリスチャンの勝利の生活の第一歩ですよね。 Ang pinaka-first step na paano tayo magiging matalagang malakas na hindi matitinag na Kristiyano. Ang unang-unang step daw po ay yung bigat mo, yung suliranin mo, pag-alala mo, yung worries mo. Ibigay mo muna kay Lord daw po dapat. 重荷は神様に全部委ねるということをこの詩篇の中でたくさん委ねること、委ねなさい、委ねなさい、あなたの重荷です、あなたの重荷を全部委ねなさいと、なぜ神様が背負ってくださるというんです。だから心配せずにこの重荷を、私たちが持っているその重荷をイエス様に全部お任せしなさいということですね。 So sabi bro po dito, hindi yung part ng burdens mo, all down, everything na meron kang iniisip, everything na wino-worry mo, lahat daw po sabi dito, leave all your burdens. Sabi po ni Lord, kasi willing siya, anytime ibigay mo sa Kanya, willing siya yung magkikerry nun, siya yung mag-handle yun para sa inyo. 全てのはいろんなことを経験したでしょう、負けたでしょう、いろいろとミスを犯したでしょう、失敗したでしょう。本当にこの彼があなた方の思い煩いを、あなた方の思い煩いを一切全て神様に委ねなさいと言ってるんですね。 So sabi po ni Lord, alam niya na tayo yung ating kapasidad, kumbaga. Alam ni Lord, lahat tayo, isa-isa, kilala niya po tayo, yung konting worries mo, konting iniisip mo, konting pag-alala mo, konting depression natin. Alam ni Lord, pero yung mga trigger point na yon, sabi ni Lord, the fact na nag-trigger na yan, naisip mo na yan, nag-aalala ka na, nagpapanik ka na. Sabi ni Lord, ibigay mo muna sa akin agad yan. Ayun po yung binibigay niya po sa ating mensahe ngayon. その理由は全能の神様が、全知全能の神様が、どこにでもおられる神様が、そう私たちのことを、こんな小さな私たちを心配してくださるということですね。助けてくださる、支えてくださる、サポートしてくださるということですね。この方に、その方にペテロは委ねることが一番だよと言ってるんですね。 Para po kay Peter din po, na lagi na nag-worry daw, lagi nag-aalala, lagi nag-iisip. Sabi rin po ni Jesus kay Peter na, ibigay mo, ilagak mo. At ang Panginoon po, ganun po siyang kalaki. Kumbaga, hindi po natin matarap na ating isipan na kung gaano siya kalawak at kung gaano tayo kaliit. Kaya kung ano mang kalaki niya, kung gaano tayo kaliit, at kahit gano'n tayo kaliit man, hindi po niya kalooban na tayo po ay mag-suffer. Hindi niya kalooban tayo nag-aalala, nag-worry, natatakot. Hindi po niya kalooban yun. Kaya lagi sinasabi, ilagak mo kay Yahweh. パウロがフィリピンのクリスチャンたちに、フィリピンのクリスチャンたちを真実を込めて、感謝を込めてと言って進めています。 何事もどんなことも心配しないで、本当に感謝を込めてこの祈りなさいと言ってますね。 Sabi nga po ni Paulo nga si Paulo sabi nga po niya sa Biblia, kumbaga magalak ka nga, sabi nga niya magalak ka, ano ba pagkakataon? At kung meron kang nais, magpasalamat ko at manalangin ka na may pasasalamat. Ibig sabihin, wala po tayo talaga na kahit konting puwang na inaalaw ni Lord na mag-worry ka. Magpasalamat ka sa lahat ng situation, mabuti, maganda, magpasalamat ka. At kung may nais ka, ipanalangin mo yun na may pasalamat pa rin. そうすれば素晴らしい神様の平安があなた方の心と思いを考えを沈めてくださる、安らかにしてくださるとこう強く進めていますね。 At sabi rin ni Paulo sa mga taong nanghihina, sa mga taong nag-aalala na anuman ang sitwasyon, give thanks to the Lord. At kapag ginawa mo yon, talagang ibigay mo kay Lord. Mabibigla ka na lang, ma-amaze ka. Bakit may kapayapaan ako? Bakit kaya ko pa ngayon tumawa? Ito na nangyari sa akin, pero bakit kaya ko pang
magpasalamat sa Panginoon. Ito po yung hiwaga at ang pinapangako po ng Panginoon. Ibibigay niya po sa mga lahat ng kaluluwa talagang manalangin sa Kanya, may pasalamat. 詩篇の中でダビデはこのダビデが本当にこの私は意図高き方神様に呼ばわります叫びます私のために全てを成し遂げてくださる方に私は本当に祈ります朝も昼も夜もイエス様により頼みますと言って最大のピンチをいつも乗り越えていますね。 Kahit po si David, mababasa po natin na meron po siyang sinasabi na Yahweh, ang aking lahat ng aking isipan sa puso yung iyak ko, ibinibigay ko sa iyo. Kaya umaga, hapon, tanghali, ito ako. Yung ganun po na every moment na nakakaranas po siya ng mga pag-aalala, every moment na nakakaranas siya ng panghihina daw. Ito po yung kanya pong kumbaga na ginawa o bakit siya naging matagumpay. Dahil every moment, every seconds, hindi siya nagpatalo sa burden na yon, sa kanyang emosyon. Kundi, lagi niya ibibigay sa Panginoon. Doon siya naging successful. ストーカーのようにダビデの命を狙っているソウル王様、憎しみに満ちて悪い霊に襲われてソウルが本当にお世話になったこのイスラエルを立て上げた大中心人物はダビデであったのに、男のジェラシーは怖いですね。このダビデを憎むようになって、先ほど言いましたがストーカーのように狙っていった。そのソウルから逃れて洞窟の中で歌ったダビデの歌なんですね。 At alam po natin na si David, meron po siyang naging successful po siya, na marami po siyang nagawa para kay King Saul. Despite the fact na yon, si Saul nagselos. Kahit anumang ganda na ginawa po ni David, dumating po sa pagkakataon na si Saul gusto niyang ipahabol, papatayin si David. At nandoon po yung time na kaya nakakatakot nga po yung seloso. Nakakatakot yung seloso o inggit ng tao kasi kaya mo pumatay. Dahil lang doon sa emosyon mo na hindi mo makontrol. At ganun po nga nangyari kay King Saul na gusto ipapatay kay si David. At si David, despite na hinahabol siya ng mga kawal ni King Saul, doon po sa isang cave, gumawa nga po siya ng isang magandang awit, nagpupuri pa rin siya, at anuman sitwasyon meron siya, nandoon pa rin siya na umaasa doon sa kanyang Panginoon. 先ほどのテキストのその22節の後半の部分、主は決して正しいものを揺るがされないようにはなさらないと本当に約束してくださっています。 And God's promises to us, sabi nga dito, no? Leave your troubles with the Lord, and He will defend you. He will never let honest or righteous people to be defeated or to be shaken. 新共同訳では、主は従う者を支え、常しえに動揺しないように計らってくださる。 Sabi nga po dito sa ibang translation po ng Japanese daw po, ang Panginoon ay tapat. No? At ang kanyang katapatan ay hindi niya pwedeng tiisin ang mga tao talaga na humbly lumalapit sa Kanya. Na lumalapit sa Kanya, umasa sa Kanya. Hindi niya kaya na pabayaan yung mga tao yun. Kaya sabi, He will defend you. そう覚えていただきたい。素直に忠純に真実に誠実に忠実に愛するイエス様に従っていくのを、イエス様はその人の足を滑らせたり倒れたりするのをイエス様が黙って見ておられるはずがありません。 Tandaan po natin na tapat po ang Panginoon. Higit pa sa ating iniisip, higit pa sa ating mai-imagine na katapatan dahil siya ay talagang higit pa sa ating kakayanan. At sabi nga po dito na kapag kahit na tayong tao, di ba, lumalapit sa inyo, hindi mo kaya talaga siya parang lumalapit sa iyo, umaasa iyo, hindi mo siya kaya pahiyain. Kung pwede lang lahat ibibigay mo sa Kanya, paano ba po kaya ang Panginoon? Sa taong ang kanyang lakas, ang kanyang buhay ay talagang inuukol sa Panginoon at ang nais pa
kapangyarihan ng Panginoon. Sabi po ni Pastor, hawak-hawak raw ni Lord ang paa ng taong to. Nakabantay raw ang Panginoon sa paa ng taong to, hindi siya mapapahiya. Sa ginagawa niya talagang katapatan para ipapurihan ng Panginoon, hindi niya hayaan ni Lord na itong tao to madapa sa mga taong to. この朝のテキスト、あなたの重荷を、あなたの重荷を主に委ねようとあるように、どうぞ私たちの心の中にイエス様は愛で満たしてくださる、聖霊で満たしてくださる。そう、本当にですからイエス様に今ここで、この座っている皆さん、このところでイエス様に全てを委ねて生きようと。そう、そしたら私たちは満たされると言っていますね。 So sabi nga, ibigay mo, ilagak mo sa Panginoon, leave your troubles with the Lord. At kung talagang alam mo na mahal ka ng Panginoon, kung talagang alam mo na may Panginoon, na talagang ayaw ka niya malugmok ngayon, ayaw ka niya mag-worry ngayon, ang dapat talagang automatic natin gagawin o ating magiging response dapat ay, Lord, alam ko, mahal mo ako, hindi mo kalooban ako ngayon malugmok dito, hindi mo ako kalooban ng worry dito, at alam ko, sabi mo, ibigay ko sa'yo. Ito po'y kumbaga utos niya. Utos siya sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya. At ang tama pong reaction bilang siya nagtitiwala sa Panginoon, sa pagmamahal ng Panginoon, ay hindi para yakapin yung problema mo ngayon, kundi ibibigay mo ng buong-buo sa Panginoon. 我が主イエス My Jesus, 私を満た He す always fills me. 我が主イエス My Jesus, Lord, 愛を持て He always loves me. 信じますか Niniwala po ba tayo na mahal po tayo ng Panginoon? アメン。多くのクリスチャンはイエス様を信じていながら、その重荷をイエス様に、頭だけの信仰なのか、頭だけの信仰なのか、まだ経験していないのか、体験していないのか、その重荷をイエス様に、あなたの重荷をイエス様に委ねることをしてはいないんですよね。 Marami po talaga po sabing Kristiyano ako, naniniwala ako kay Kristo. Pero hindi po ibig sabihin na naniniwala ka sa Kanya, ay talaga pong fina-follow mo siya. Sabi nga po kanina, ito po ay utos ng Panginoon. Gusto niya ikaw maging productive, gusto niya ikaw magpatuloy, gusto niya ikaw talaga patuloy pa rin maging kalakasan at maging ilaw ng mundong to. Pero marami pa rin pong Kristiyano na hindi believe kay Lord, hindi alam ni Pastor, baka nagmamalaki sa Panginoon, o baka naman hindi pa nila subukan, ibigay sa Panginoon yung kanilang problema. Kaya habang buhay pa rin, sabi na Kristiyano sila, laging lugmok, laging masakit, laging laging masakit yung puso, may depression, lagi pa rin sila, ibis na makapapurihan ng Panginoon sa buhay nila. Lagi po nila nilayakap ang kanilang mga problema, suliranin daw. At sabi nga po ni Pastor, ang eyes po ni Lord, tunay na kapag ibigay mo yan, talaga bang binigay mo na ba? Hindi sa utak, kasi iba raw po yung sa utak, iba yung sa puso daw. Dapat raw po sa puso, mararanasan talaga yung kaluwagan. Mararanasan mo yung parang nagkaroon ka ng parang, lighter feelings. Ayun po dapat mararanasan po talaga ng totoong Kristiyan na binigay na lahat sa Panginoon, pinapaubaya sa Panginoon, nagtiwala sa Panginoon. イエス様があのカルバリの十字架で私たちの罪のためにあの十字架で全て私たちの罪を負ってくださった方なのに、それなのに、そうましてその方があなたの悲しみを、あなたの人生の重荷を、あなたの罪の重荷を、あなたの死の重荷を負わされないことは絶対にないのに。 Napaka-sayang po, no? Kasi the fact na patuloy pa natin iniinda yung ating mga problema, the fact na patuloy pa rin tayo magpa-apekto sa mga bagay, the fact na hindi tayo talaga pa rin nakakatawa, the fact na tayo nagiging matapang sa mundong to. Alam niyo, kapatid, sabi ni Pastor, sinasayang mo yung ginawa ni Kristo sa cross.
Sinasayang mo na 2,000 years ago yung kanyang dugo. He already shed his blood. Tapos na eh. Ginawa niya na lahat, ultimo buhay niya, ginawa niya na para sa bawat isa. Para ngayon tayo talaga na lang ma-enjoy natin. Patuloy lang tayo dahil ginawa niya na 2,000 years ago. Pero sa mga problema dumating daw ngayon, nalulubog na lang tayo, problema na naman tayo, mahina naman tayo, galit naman tayo. Ibig sabihin daw po, sinasayang natin yung ginawa ni Lord 2,000 years ago. Equivalent daw po yun. 罪が本当に理解できないと十字架が分かりません。十字架が分からないと復活が分からないと景挙が分かりません。再臨が分からない。そう千年王国が分からない。その最初のリスト。罪が暗闇があなたを輝かせないように分からないように。罪が分かるときに、ああ、私のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった。ああ、イエス様がよみがえられたと信じることが、確信することができるんですね。Lahat po ng ating naranasan, lahat po ng ating buhay ngayon, ultimo hininga po natin ngayon. The fact, sinasayang po natin ito, ibig sa mapulihan ng Panginoon, no? Patuloy ibig sa maging ilaw tayo. The fact na sinasayang natin yung panahon ngayon, na itong ultimo moment na to, tayo nalulugmok, naiinis tayo, sinasayang natin, ibig sa magpapapulihan natin at mabigyan ng biyaya, mabigyan ng kapulihan ng Panginoon. Lahat po yan, ibig sabihin, hindi mo pa naunawaan ng cross na ginawa ni Lord. Kasi kapag hindi mo naunawaan yung pagmamahal niya sa'yo, hindi mo marirealize, hindi mo ma-appreciate yung pagkamata niya sa'yo. Hindi mo ma-appreciate, ba't niya ginawa sa'yo yun? At ultimo reason na lahat na to, kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hanggang ngayon, patuloy pa rin yung sinisigaw, ibigay mo sa akin yung pag-aalala mo, ibigay mo sa akin yung worries mo. Kasi mahal na kita. Ginawa ko na yan, di ba? 2,000 years ago. Pero ba't hanggang ngayon, inayakap mo pa rin? Ikaw pa rin ang nagiging nagmamarunong, ikaw pa rin nag-handle, ikaw pa rin ang nagiging boss ng problema to, pero hindi mo kaya. At hindi mo hinayaan na yung purpose nito sa buhay mo, ipagawa sa inyo. Kundi, ginagawa mo lang yung gusto mo. Hindi yung purpose nito sa buhay po natin. 神様を信じてください。イエス様を信じていただきたいですね。心から信じていただきたい。受け取っていただきたい。ああ、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださった。ローマ、ごめんなさい。ヨハネの福音書1章12節。しかしこの方を受け入れた人々、その名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになってくださったんですよ。So when we saying that we are Christians, everything we'll be doing should be connected to the cross. Sabi nga po ni Lord, that whoever calls me, no, he will be given the privilege to be called my son, my children. Ano mang klaseng dumi tayo, kasi araw-araw nagkakamali po talaga tayo, mapalpak po tayo, ay isip pa nagkakasala po tayo. Pero whenever we call again, whenever we go back to God, sabi niya, He is given automatically talaga promptly the righteousness again of Jesus Christ. Hindi pwede mawawala yun. Hindi pwede siyang pwedeng ma-take away ng ating mga ginagawa kasi ganun po talaga yung ginawa ni Lord. Ganun kalaking bagay ang ginawa po ni Lord sa cross para po sa atin. 救いはクリスチャンホームに生まれたからクリスチャンではないです。仏教の上に生まれたから仏教は皆さんが仏教をこの日本の人たちはやってるけれど、イエス様を信じるということは個人的に牧師の家庭に生まれたからクリスチャンではなくて、一人一人が個人的にイエス・キリストを救い主で信じなかったならば、その方はそうついてくるということではないですが、それを最後まで信じていくことは非常に難しいことですね。Hindi po porgit na pinanganak ang isang bata sa Christian home, automatic Christian na po. Hindi ibig sabihin na isang lalaki o isang bata naman na pinanganak sa Buddhist, habang buhay Buddhist na po siya. Hindi po anumang sitwasyon pwede po i-declare tayo o i-define tayo bilang Christians. The only way na totoo tayong tawagin na Christian, hindi po sa mata ng tao, kundi sa mata ng Panginoon, kapag tayo nanalig po sa Panginoon lamang. Ayun po lamang ang bukod tanging tatak po ng bawat isa. Na totoo pong tayo nagiging legit na Kristiyano po. 私たち自身を
本当に主に委ねるとは、私たちの人生、家族、仕事、所有物のすべてを、生活の重みを主に支配していただくということですね。導いていただく、任せることです。そう、そのことですね。Kaya sabi nga po kanina, first step. Bakit first step daw? Kasi araw-araw may problema po tayo. Araw-araw pagising po natin, meron po tayong suliranin. Meron tayong mga misyon na dapat gawin araw-araw. At pero nga po, at araw-araw na battle na po yan, kapag hindi mo kaya i-connect yung problema mo sa Panginoon, talo na po tayo. Kaya sabi po nga po ni Pastor kanina, first step mo, no, i-acknowledge mo yung God, ibigay mo sa Panginoon. Ngayong umaga pa lang yung problema ko, binibigay ko sa Panginoon. Ayun po yung magiging first step po natin, kapag tayo magiging totoong malakas at successful na hindi matitinag na Kristiyano daw po. 主に委ねるとは、主に信頼し、私たち以上に確実に裏切らないで、変わらないで、私たちのことを最後まで、永遠の御国に入りまで私たちのことを見ていてくださる、そのことを本当に信じることですよね。 Di ba po kapag minsan kapag tao, sobra naman to, abusado. Kaya di ba, pag tayo sobrang dependent, parang tayo po kasi minsan nakakahiya na lagi na lang, baka kayanin ko. Pero hindi po pala Panginoon. Kapag Panginoon po baliktad, utos niya kasi ibigay natin sa Kanya eh. Ibig sabihin kapag binigay mo sa Kanya, hindi yun para pag-abus sa Panginoon. Ibig sabihin po, binibigay mo sa Kanya, nititiwala ka sa Kanya na kaya niya i-handle yung problema mo, yung mga anak mo, yung future mo, trabaho mo, health mo, na alam mo na kapag ibigay mo kay Lord, kaya niya sa kamay niya lamang, maging totoo, maayos ang lahat. Alam mo na kaya ni Lord i-orchestrate lahat ng mga bagay na sa kamay niya, hindi sa kamay po natin. Kaya hindi po tama yung ating notion na abusado, too much na. Sa Panginoon po, baliktad. Kapag hindi mo ginagawa, hindi mo binibigay sa Kanya, nag-worry ka pa rin, iiyak mo pa rin, hindi ko na kantiwala sa Kanya at hindi mo siya mahal, hindi mo siya kilala. Ganyan po yung pinaka parang magiging interpretation po sa ganun pong act po natin na kapag araw-araw natin pa rin iniinda yung mga problema po natin. Ibig sa ipagtiwala lang sa Panginoon. 詩人作者たちは言ってます。あなたのうちを主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださると言ってますね。 No, hindi lang po sa verse na to, marami pa pong verse sa iba't ibang books lang sinasabi, ibigay mo, ipaubaya mo sa Panginoon. No, at hayaan mo si Lord ang gagawa sa iyo. Mananalalig ka, manampalataya ka na si Lord ay mahal ka, si Lord ang kaya nang i-handle lahat ng bagay ito. Kailangan mo manalig, ano man ang problema na nakaharap sa iyo ngayon. 箴言16章の3節でしたが、あなたのしようとすることを委ねなさい。そうすればあなたの計画は揺るがないと約束してくださってるんですね。 Hindi lang po yung panahon ngayon, sabi nga po sa Proverbs daw na 16, na ultimo yung future mo, no? Hindi ikaw, nasa tao ang pagplano, pero ang tagagawa pa rin yun, ang taga-grant pa rin ng future mo, ang Panginoon pa rin. Pero kaya, hindi yung ibig sabihin na hindi ka pwede mag-isip, mangarap, di ba po? Hindi po, ibig sabihin ni Lord na hindi ka wala kang karapatan. Mangarap ka, pero isama mo yung Panginoon sa pangarap mo. ですから私たちにとって最善になしてくださる方を期待して静かに待つことですよね。 Kaya po sa ating pong araw-araw nating buhay, may mga worries tayo, may pag-aalala, paano na yan, paano na siya, paano na ganon. Pero ang maganda pong reaction daw po na pinaka-ideal po ng way po natin, be still lang daw po. Huwag kang magpanik, huwag kang magpadamay, huwag kang malungkot, huwag kang magsimangot, huwag kang still lang damang po at sabihin daw po na, alam ko Lord, nanampalataya ako sa iyo na lahat ng mga bagay na ito ang aking iniinda ngayon. Alam ko, may right timing ka. At everything that I'm going on will go through. You know? Will go to the right places, no? To right things, no? Kasi naniniwala ako sa iyo. Yun lamang ating paniniwala sa Panginoon. Ito po yung ating puhunan. Ating paniniwala. Naniniwala tayo, enough na po yun. Ayun po yung gusto ng Panginoon sa atin.
主の前に、神様の前に本当に静まって耐え忍んで、本当に期待して、主を待てと、待ちなさい、待ち望みなさいとイザヤの福音書、イザヤ書でも言ってますが、本当に静かに主を待ち望むとき、神様からの救いが与えられるんだって、力が与えられるんだって、そう言ってますね。Sabi nga po sa Isaiah na, wait upon the Lord. May problema, huwag mag-react, huwag mag-panic. Wait upon the Lord. At sabi niya, bibigyan kita ng lakas, kapayapaan, na para mag-uon ka. At manampalataya ka lamang na everything will work out together for good. Diba? Lahat ng mga bagay na kahit pangit ngayon, sa takdang panahon, ma-amaze po tayo, mabibigla tayo, na yung pangit na nangyari sa akin, one day gagamitin ni Lord sa mabuti pala para sa akin. もう一つの有名な新約聖書のマタイ11章28節を見ていただきたいです。Matthew 11:28 daw po. Matthew 11, chapter 11:28. マタイ11章の28節です。違いましたかね。マタイ11章の28節。Matthew 11:28. 非常に有名なところです。29節、30節の有名なところですけれども、先週は火曜日にも10時から礼拝をここでしましたけれども、水曜にもまた木曜にもバイブルスタディをしましたけれども、いいえ、家庭集会、月の1の家庭集会をしましたが、そのメッセンジャーがこの11章28節を開いていただいて解説していましたが、いや、これは僕が礼拝にメッセージをする場所なんだと、すぐというかですね、僕と同じ御言葉、これは御心だなって、礼拝でこれを語ることは御心だなと思って、本当にこの箇所を本当に覚えて恵まれましたね。Itong Matthew 11:28 na i-share po tayo sa ating ni Pastor Genjo. Kasi po last week, nagkataon daw po, nung Tuesday, nagkaroon po sila ng 10 a.m. na parang service po sa mga Japanese, sa mga bago pa po nakilala sa Panginoon. Wednesday, meron po silang Bible study po dito. Tapos Thursday, meron silang home service. So, tatlong araw po siya tuloy-tuloy. At yung isa naman po, nakikinig po sila sa isa pong mensahe. At ito raw po yung binanggit. At bago pa magbanggitin ng pastor na yung itong verse na to, sabi ni pastor, ay, ano yung bala ko ni share eh. Sabi daw niya, kaya lalo siya talaga parang ito ang dapat ko ibigay sa mga tao, ito yung dapat mapakinggan ng mga tao. Kaya, share po niya ngayong tao na, alam niya, itong verse na to ay magiging kapag-ipakinabang sa bawat isa ngayong araw na to. Dahil ganun po yung revelation sa kanila. 28節、29節、30節のこの短いこの節の中で、私をこのところに、私のところに来なさいというイエス様のお言葉が7回、私のところにと完全数であって、本当にこの恵まれましたが、その中で本当にこの28節すべて疲れた人、本当にもうヘトヘトになって、今日この朝心がヘトヘトになって絶望して本当にいる人はいるでしょうか。今日は本当に回復していただきたいですね。So baka siguro po itong verse na to, alam niyo na rin, narinig niyo na. Pero we pray that another strength that you can gain through this word down. Dahil po si Pastor din, ilang beses na baka 100 times, tawa-tawa na siguro na napakinggan itong verse na to. Pero that moment daw last week, talagang lumakas daw po siya. Kasi araw-araw po tayo, pagod na raw po tayo. Sabi niya, kung ano si Pastor, pagod na siya. Araw-araw, kay Pastor po siya. Gayon pa kaya, tayo pa raw ba, siguro daw araw-araw. Gawin bukas, kailangan ko pang gawin yan. Kailangan ko pang isipin to, ang rami po natin. Busy po tayo sa araw-araw. Para talaga ma-maintain natin yung pangatang araw-araw sa ating kinabukasan. Pero kaya ito po yung sigurado na magiging right words o yung
Bible verse po sa bawat isang paglakas po sa atin. 29節では見ていただきたいですが、私は心優しくへりくだっているから、そうすれば魂に安らぎが来るんだって、そう言ってますね。Sabi po dito sa first na sa 28 at sa 29 po, no? Ay, sa 28, bahay ko rin po mga. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y papahingain ko, no? Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y nakamo at maamo at mababang loob, sorry po, mababang loob. Sorry po. すみません。そう、私の首輝は追いやすく、私の荷は神からですとイエス様は語っていますね。Come to me, all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest. Take my yoke and put it on you, and learn from me, because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest. この28節の御言葉をですね、あるクリスチャンのところの看板を見て、教会の電話番号がついていて、本当にこの全て疲れた人、重荷を負っている人がたちのもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと見たときに、その方は勘違いして、わあ、そんなわしを無料で休ませてくれるそんなところがあるのかと言って電話がかかってきまして、そして私も会いに行きまして、あ、この人なら私は大丈夫、面倒を見ることができる。当時4人の方がお金もなく大変貧しい人たちを見てっていうか、私が見たじゃないんですが、その家を提供して一緒に生活していて、それぞれがみんなやがて独立して本当にこのアパートに住むようになりましたが、彼は本当にその神奈川、東京の、そして隣でしたかね、神奈川県のところで本当に仕事をする記憶もなくて、とぼとぼ歩いていて浜松に来て自殺しようと思って、そしてこの自殺しようと思ったら暴走族が来てバンバンやったから、仕方なくとぼと豊橋まで来て、そしてイエス様の恵みですね、その看板を追って、やがて心開かれてイエス様を信じて3年前、本当にこの天国に帰ることができました。本当に感謝です。Isang simpleng word daw po ito na nakalagay nga po dito. Come to me, mapit kayo, no? All of you who are tired, no? So, meron din po kasi yung mga Christian po na simbahan po sa Japan, karamihan po, nakalagay, ito po yung verse pinagamit nila eh. Sa Christian po ng mga church, ito po yung lagi nilang nakakadaling po sa mga daan na come to me, who are tired or weary, no? And I'll give you rest. Meron pong ganon. At meron daw pong testimony si Pastor na true enough, meron daw po isang lalaki daw po na gusto na magpakamatay, na galing Yokohama, Kanagawa, tapos galing Hamamatsu. Papakamatay niya siya, pero may dumating daw ng mga taga-gangster daw. Ay, ito na yung kanyang pagkakamatay at naglakad siya hanggang Toyohashi. At ito nga po, nasubukan niya yung isang billboard na, pagod ka na ba? Lumapit ka sa akin. At may telephone number doon. Sabi niya, naku, pagod na, wala kang pupuntahan. Parang ganun yung pag-take down niya. Sakto, wala akong bahay. Ang ginawa daw po, tumawag siya. At meron po ba kayong patulugan dyan? Kasi wala akong papahingahan. Parang ganun, papahingahan. So, parang sabi ni Pastor, interview niya. Sabi niya, sige, tara naman, okay naman to. Hanggang hindi lang po yun, 4 daw po sila, na isang apartment daw po, na tumira sa isang bahay. At tatlaga po yung taong to, 3 years ago namatay siya. Pero ang point ni Pastor, mula nung isang tao na gusto magpakamatay,
Pero may purpose ang Panginoon nila siya ng Toyohashi. Isang billboard na yung verse na to na bago ang kanyang buhay. At hanggang mamatay siya, tuloy-tuloy pa rin po yung talaga nagkaroon siya relasyon sa Panginoon. なぜ私たちの荷は重いんでしょうね。 Bakit po tayo bigat na bigat sa ating mga problema? Bakit tayo laging pagod na pagod na pagod na? 自分の力で、自分の努力で、自分の経験で、イエス様に委ねないで、自分の力で、イエス様はすごい方なのにお任せすることできなくて、自分で生きていますが、そう、聖書は言っています。委ねて生きるなら心地よくと、そうギリシャ語では心地よく、ヘブル語ではそう楽しいと原点にはそう書かれてますね。 Kasi po, kaya tayo pagod na pagod, bigat na bigat, dahil bit-bit mo raw lahat. Sabi ni Pastor, bit-bit mo lahat, kaya ngayon, imbis na tumawa ka, simangot ka, imbis na lang maging blessing ka pa, hindi ko kaya ngayon, pagod na nga ako, hindi ka pa pwede maging blessing sa mga tao, dahil ikaw problema mo, bibit-bit mo. Pero yung problema mo yan, araw-araw yan expect mo. Yung problema, nawala, meron naman. Yung problema po yan, araw-araw po yan, endless po yan. Kaya habang buhay na, habang hindi mo binibigay kay Lord, habang buhay po, mabigat yan, bit-bit mo yan, ibig sabihin. Kaya yung mga tao daw po, sabi nga po dito, pag siya sabi na, ibigay mo, parang po dito, I'll give you rest, magpahinga ka naman, huwag mo nang pilitin, hindi mo naman kaya, ako kaya ko yan, sabi po ni Lord. 楽しいんです。 Pati sabi ni Lord, alam niyo yung reaction? Kahit may problema tayong lahat, mabibigla ka, may problema yung tao yun na. Pero ang reaction daw po, tanoshi daw po, yung sa Hebrew word, yung para siyang still pleasant, ayun po yung word, pleasant pa rin siya. Kahit may problema siya, okay pa rin siya. Ganun daw po yung magiging reaction daw po sa Hebrew words daw po. 我は主にあって楽しいという聖歌483番、我は主にあって楽しい、見舞いに歩みてたれり、ハレルヤハレルヤ、我は主にあって主に従うことは、主と共に歩むということは楽しいと言ってますね。 Gaya nga po ng kanta kasi, may problema man ako, may suliranin ako, Lord, masaya ako dahil kasama kita. Ibig na nakafocus ka sa problema mo, pwede po tayo ma-focus na sa tabi natin may Panginoon eh. Hindi ka lagi isa, Lord. May problema man ako, salamat pa rin. Tanoshi, masaya pa rin ako. Dahil hindi ako nag-iisa, yung mga problema ko, alam ko, ikaw mag-aayos ito. Kaya yung magiging reaction ko, kahit may problema, Tanoshi daw, sabi ni Pastor. 何よりもイエス様が、救い主イエス様が共におられるんだって。今日のクリスチャンの足りないのは、イエス様がいつも共にいてくださる臨在信仰が欠けているんです。イエス様がすぐそばにいらっしゃるということを本当に感じない。そう、臨在信仰を与えられていただきたいですね。イエス様が会社行くにも、学校に行くにも、旅行に行くにも、ショッピングに行くにも、どこにも、車に乗って散歩にも、イエス様共にいてくださる方をどうぞ自覚していただきたいですね。 Don't ever think na si Lord katabi mo lang kapag mabuti ka. Hindi daw po yun. Anuman ang meron ka, anumang ginagawa mo, si Lord katabi mo lagi. Pero ang mga tao daw, laging kinakalimutan, nakatabi mo si Lord. Kaya kahit na rin si Lord, may purpose siya sa buhay mo, may ginagawa mo siya ngayon na parang masakit sa'yo, pero may purpose siya, maganda siyang purpose sa'yo, hindi mo pa kaya pasalamatan. Maiinis ka pa, magagalit ka pa, mag-worry ka pa. Kaya ang mahalaga raw po, anumang sitwasyon, may problema o wala, huwag natin kakalimutan yung presensya ni Lord, na siya po ay everywhere, nandito po sa natin, na hindi po dapat natin kalimutan na meron tayong Panginoon na lagi ating kasama anumang bagay ng ating buhay. 私の友人のこのよく YouTube に説教でいつも出てくる彼ですけども、彼は4歳の子供にいましたけれども、朝お母さんが誰々ちゃん、お父さんのお仕事手伝いなさいと言った時に、
4歳の子供はお父さんのところにいて、お父さん僕手伝うよと言ってですね、先生はちょっと戸惑いましたが、そうじゃあこの布団を折りたたんで、きれいに折りたたんで、この押し入れに一緒に持ちましょうと言ってですね、その4歳の子供と本当にその布団を片付けましたね、下げましたね。Meron pong isang pastor na meron siyang anak na 4-year-old na bata. Sabi ng nanay, "Uy, tumulong ka sa tatay mo." So yung isang batang to, pati yung tatay din, tinulungan niya na para buhatin daw yung mga kutsyon, nilagay doon sa lalagyan, binuhat nila. 本当は先生が全部 99.999% をこの布団をですね下げたんですが、子供はただ触ってるだけですけど、で自分では僕お父さんの手伝いをしたよと言ってですね、本当に喜んでいたそうです。 Tapos, diba, siyempre 4-year-old, isang adult na lalaki. 99.99% ang may hawak tatay. Iba pala kung baka yung bata nakahawak lang. Pero kapag tapos daw, proud daw, "Ma, tinulungan ko yung tatay ko eh." Feeling daw niya siya nagbuhat para sa tatay niya. イエス様も誠の神様も私たちのために回遊してくださって、私たちの重荷をこれぞというところに下げてくださる。私たちはちょっとだけ、少しだけ自分では何かやったつもりでおりますが、私たちが祈ったからとかいろいろとやったからと思いがちですけど、全ては誠の神様が、創造主が私たちのために本当にしてくださったんですね。 Kaya nga po, kung tayo po ay bigat na bigat, pagod na pagod, sigurado nga po, hindi yung binibigay pa kay Lord. Iniinda nyo, hindi mo kayo magsabi ng tulungan o ano, kayo pa rin, bitbit nyo yan. At yung mga tao naman na magaang, na kaya pa rin mag-uon, kahit may problema, hindi pa rin kayo pwede magyabang. Dahil kapareho kanina, 99.99%, kaya ka lang nakakatawa, nakakakanta ngayon, kahit may problema, dahil 99.99%, hindi dahil magaling ka. Hindi dahil talagang magaling ka mag-handle ng buhay, problema mo. Dahil lahat ng yan, si Lord pa rin ang nag-handle pa rin po dapat. Kaya patuloy pa rin tayo maging humble sa time na nakakatawa pa rin tayo sa may mga problema. 誠の神様は私たちいろんなことを教えてくださいますが、今オーストラリアに行ってる菅谷和則兄弟は本当に病気になることがあります。お腹が痛くなる時があります。本当に頭が痛くなる時、歯が痛くなる時、でも日本にいる時のように自由にすぐ近くの病院へ、薬局に行くことはできませんけれども、そうお母さんが、また私がちょうどこの通りかかった時に家族が歯が痛い、またこの集会の時、水曜日のバイブルスタディの時に家族がお腹で痛くて苦しんでいると聞いた時、いた人たちでみんなで祈って、本当に病院がないために、薬局がないために、そう便利ではないために、気安く日本のように病院へすぐ飛べないためでも、それがかえって彼の益となって、イエス様が家族に、誠の神様は一人で生活している家族に癒しを与えてくださっている。ああ、家族が救い主である、癒し主である、王の王であることにイエス様どうぞ気づかせてくださいと祈ってますが、もっともっとたくさんのことを家族がオーストラリアで学んできますね。Yung panganay nga po ni Sugaya Sang Niniwako Sang, ni cousin po nasa Australia po siya ngayon. So sa Australia po, syempre, hindi naman po ganun kalapit yung mga clinic daw po, pati yung communication din. Tapos daw po yung mga pharmacy, wala rin po daw ganun kalapit. So malayo daw. So masakit yung ngipin nung isang araw, nung last week naman daw masakit yung tiyan. So na-realize niya nga po sa Japan, ang dali lang niya humingi ng gamot sa clinic. Pero sa Australia po, hindi ganun kadali sa kanya. So, nag-pray daw po si Pastor, pinag-pray daw po nila kasi nagpusap daw sila ng nanay daw po yun, si Pastor, nag-pray sila sabay-sabay.
at ni-heal daw po. Hindi talaga ng Panginoon. At sabi nga, ultimo yung ganon, kung tutuusin, diba yan? Malayo ko. Pwede naman niya mag-complain eh. Kung tutuusin, yung pagkakataon na yon, hindi maganda sa kanya. Kasi inconvenience sa kanya, wala naman siya kakilala, wala naman siya ano. Pero, yung moment na yon, sabi ni Pastor, alam niya, sa mata ng Panginoon, good pa rin yon. Kasi, piniprove ni Lord kay cousin ko, na kahit wala namang tao, walang nanay, walang tatay, walang kaibigan, pero si Lord, nandoon pa rin, na hinihil siya. Ano man, wala namang tao, pero nandoon si Lord. Handang makinig, handa pa rin nandoon na para supportahan. Ano man ang kaya naranasan. Kaya, purihin pa rin ng Panginoon kahit ganun pa man ang sitwasyon. Dahil lumalakas po yung pananampalataya ni cousin ko. ジャングルに宣教師として若い時にいた牧師先生が言ってます。ジャングルの中では病院も薬局も何もない。ですからイエス様にもう頼るしかそれが一番ですけども、そういう経験をしたんだって。そう皆さんは残念ながら私たちは素晴らしいイエス様の力をイエス様が助けてくださって癒してくださって全てを解決してくださるということを経験できない。すぐ病院に祈らないで病院に飛んでいくんですね。祈らないでもちろん年を取ってくるとあちこちが悪くなって病院のことを感謝ですけど病院によって助けられているけどでも若い兄弟姉妹本当にすぐ簡単にお祈りしないで頼らないで委ねないで任せないで本当は自然にこの体は自然にね治るようになってる子供はある。ただ忍耐がないためにすぐに病院に飛んでいくんですけどもね。もちろん私も2ヶ月1回は病院に行って診察していただいていますが、どうぞ誤解しないでいただきたい。それオンリーではなくてバランスが必要ということを言っている優先順位が言ってますね。祈らないでイエス様とかがいらっしゃるのに野山には漢方薬を小さな時病院も行かないでどこも行かないで野山にある神様が作られたそれで血が出た時には本当にこうですね。イエス様は生きておられますね。Sabi nga po ng isang missionary daw po no, na kailangan niya pupunta sa isang parang jungle. Yung jungle na yun, syempre ilang buwan siya doon. Meron po siyang fear kasi walang doktor doon. Paano kung may mangyari sa kanya, makagat siya? Yung ano man na mangyari, kasakit siya. Pero sabi nga ng missionary to, pero purihin ng Panginoon dahil itong experience kong to, talagang lalo kong dapat asahan ng Panginoon. The more alam kong walang doktor, dapat lalo ako nanalalig sa Kanya. Lalo ko ipag-pray na maging safe hanggang makabalik ako sa lugar na to. Kaya minsan kawawa po yung tayo daw kawawa. Kasi tayo daw, masakit ganyan, ospital. Wala rang pray, ospital agad. Ay, gamot agad. Nasa kakaawa po tayo kasi tayo, maraming chance na hindi mo na kailangan talaga mag-ospital. I-pray mo na mabuti, baka yung ano mo lang yan, isip mo, ano lang. Pero tayo, we're always taking it for granted. Lagi na lang mauna pa yung doktor bago ang ospital. Bago si Lord. Pinigil sabi ni Pastor na hindi na ibig sabihin na huwag kang ospital. Pero ang point, mas kawawa tayo kasi we cannot practice that faith sa ating pang-araw-araw. Dapat na-practice mo pa rin yan kahit maraming doktor, punong pharmacy. Pero dapat lagi-lagi pa rin ang pinaka-first ating option o yung talagang resort, dapat pa rin si Lord ang unang-una po dapat. 初代教会の時には奇跡なんて普通のことです。当然のこと、普通のことです。でもちょっとうわーすごい奇跡だって大騒ぎしますけど、初代教会本当に普通のことでしたね。So yung unang panahon nga actually sabi nga yung itong mga advanced technologies, yung mga advanced medicine na lahat daw po okay naman po yan, pero actually ay yung mga bagay na yun minsan pinapa-fade out yung thought ng miracle. Ibig sabihin, ng miracle. Para bang iniali sa utak natin, hindi doktor kasi yung gumawa niyan. Kasi yung chemical na yan, kasi yung ganyan na yan, yung method na yan, no, yung technology na yan. Yung meron yung unang panahon naman po, nung wala pa yung mga bagay-bagay na yan,
marami pong testimony na isang prayer nagkaroon ng miracle. So, kung tutusin, ibig sabihin, they were given the chance to practice their faith. Through prayer, they were able to see or test o yung witness yung mga iba't ibang klaseng mga miracles through the prayers. Pero ngayon, dahil sobrang ng advanced technology, we don't even practice that kind of faith sa buhay natin ngayon. していただきたい兄弟姉妹、本当に昔も今も変わらないイエス様の真実な愛は変わることがない。イエス様に全てのこと、全ての重荷をただ委ねるだけ、任せるだけ、重荷を下ろすだけ、簡単なことをどうぞ 100% 信頼して信仰者として本当にその歩みを感謝して歩み続けさせていただきましょう。神様の恵みによって神の栄光が皆さんを通して表されることを誰よりも誠の神様はヤーウェの神様は創造主はそのことを願っていますね。 At yung Panginoon po ng dati na gumagawa ng miracles ay parehong Panginoon na kaya pa rin gumawa ng miracles po ngayon. No? Kaya huwag niyo pong isipin na hindi nagbago ang Panginoon, Bagamat pareho po yung message po, yung unang panahon hanggang ngayon, cast your burdens to me. Kasi siya po yung magaling, siya yung malakas, at ayaw niya ikaw na mapapagod, malulupaypay sa mga suliranin pang araw-araw. Dahil endless po yan. Umpisa pa lang alam niya na malulupaypay ka, manghihina ka, dahil ang problema mo, tuloy-tuloy yan. Kahit nasolve mo na, pero pa iba akong problema. Diba? Para po ngayon, diba, pandemic, iba-iba. Iba mo na naman, iba-iba. Kaya sabi ni Lord, ang pinakauna mong gawin ngayon, cast your burden upon me. Kasi kaya ko i-handle. At ang gusto po ni Lord, sa araw-araw po natin, mapurihan po ang Panginoon. Makita po ng tao, bakit tayo patuloy pa rin nakatawa? Patuloy ng tao, bakit pa rin naging blessing sa kanila? May mga problema tayo, bakit pa natin tumulong pa rin? Kasi, we all gave our burdens to the Lord. And ang nais nila ni Lord ngayon, magamit po tayo. Tayo po maging materials, maging blessing, maging materials tayo para sa mga ibang tao, para mapupurihan si Yesu Cristo lamang. 様よりも本当に人に頼るほど虚しいこと、人に共にこうある意味で裏切られることですよね。人につまずきます、そして主にもつまずいてしまう。この55編はダビデが一番大切なことを教えられているところですね。仲の良かったお友達に裏切られて、本当に大変なところを通られたダビデのジレンマがありますが、どうぞ双心とかいうか、人にも仕えて世の中にも仕えて、中途半端な生き方ほど惨めな、本当に正気を失ったクリスチャンみたいなそのようなではいけませんね。本当にイエス様に心からアーメンと言ってしっかりと本当に十字架と復活、それを本当に当然であります。どうぞ皆さんがクリスチャン学校で会社で皆さんが私はクリスチャンですともし言えていなかったならば、どうぞ私はクリスチャンって意外と効果があることを最近知りましたですね。私はクリスチャンだって勇気を出して10年もクリスチャンあることを言わなかったお友達にでも言った時効果があったんですね。効果っていうか本当に言うべきだしてね、早く。そうどうぞ皆さんも心から人は心に信じて認められ口で告白して救われる。本当にイエス様を心からああやと言って告白して素晴らしい幸いなクリスチャン生活に預かりましょう。アーメン。お祈りします。Tingnan po ang buhay po natin ngayon, mananalangin na po tayo, matapos na po tayo sa ating mensahe po ngayon. Pero bago man tayo matapos, let's examine our heart. Saan ka ba nakatingin ngayon? Nakafocus ka ba kung paano mo gagawa na solusyon yung problema mo? O nakafocus ka at nagpupuri ka na nakatawa, sabi nga ni Pastor Noshi,
dahil alam mo na kasama mo yung Lord at hindi ka niya iiwan sa anong problema mo. Nasa atin po lamang ang desisyon at we have to make a decision na kailangan po natin talagang mag-desisyon gaya po na ginagawa po ni Paulo sa awit. Ang dami po niyang problema, tuloy-tuloy. Pero lahat ng problema po niya, hindi siya nag-give up. He just still and waited upon the Lord and God gave him all the solutions sa kanyang problema, no? At once again, i-remind po tayo about the Bible verse nga po sa Psalm 51:5-22. Live your troubles with the Lord, and He will defend you. No? He will never let the righteous person to be shaken. So umasa po tayo sa Panginoon at hayaan po natin na si Lord ang maghari po sa buhay natin. When we're saying we're Christians, ang dapat man makita po sa atin, may kagalakan po tayo. We cannot say we're Christians pero nakasimangot ka, worry ka sa problema. When we're saying we're Christians, the battle is over. The battle is in God's hands na. Hindi mo na battle siya na kay Lord na yung problema na ito. Kaya natin nakatawa pa rin at talagang umaasa sa kanya gagawin na miracle sa ating buhay. So, mag-pray na po tayo. Panginoon, marami pong salamat. Sa pag-remind po sa amin na wala po kami magagawa sa aming problema. Salamat po once again sa pag-remind sa amin na walang-wala kami kakayahan sa aming problema dahil no matter what, mawala mo sa problema, may panibagong problema na lalabas. Kaya Lord, salamat po pag-remind sa amin na ikaw, Panginoon, ang handang sumalot sa aming problema. Kung paano kanya naging tapat kay David, sa lahat ng kanyang mga pagtakbo sa kalaban. Lord, salamat Panginoon, naging matagumpay siya dahil He just left His burden sa iyo. Kami rin po, Panginoon, sa aming trabaho, sa aming pamilya, sa aming mga pang-araw-araw. Lord, marami po kaming dapat gawin. Marami po kaming mga plano sa aming pamilya, sa aming sarili, sa aming career, sa aming health. But Lord, lahat ng mga bagay na ito, sabi niyo po, ilagak namin sa inyo, kaya ngayon, nandito po ang bawat puso, bawat kaluluwa, na umaasa na nampalataya kay Yesu Cristo, na kaya namin ibigay sa inyo. At salamat kami, Panginoon, at kayo po, aming makapangyarihan ng Panginoon. In His name pray, Amen. Amen.ハレルヤマーチを行います。お願いします。Tayo mag-pray. Father in heaven, thank you so much for this wonderful morning that you have given to us. Thank you, Lord, sa message na ibinigay mo sa amin sa umaga ito, Panginoon. Tunay nga, Lord, na kung titingnan lang po namin, Panginoon, ang mundong ito, kami po, Panginoon, maaaring babagsak dahil po, Panginoon, sa maraming mga trouble na aming hinaharap sa mundong ito. Pero Lord, salamat po Panginoon, Lord, that there is a weapon na amin po Panginoong pangahawakan
which is ang iyong mga salita po, Panginoon, na nagbibigay sa amin, Lord God, ng encouragement. Tunay nga, Lord God, na sabi mo, Lord, sa inyong mga salita, and according to Psalms, Lord, na ibigay namin sa iyo ang lahat ng bagay dahil po, Panginoon, ikaw ang magpoprotect sa amin po, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ni Pastor Kenjo na siya mong ginamit sa umagang ito po, Panginoon, Lord God, upang ibahagi ang salitang ito po, Panginoon, Lord God, dahil, Panginoon, Lord, ang aming buhay, haharap po kami, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay po, Panginoon, Lord God, na hindi namin alam sa hinaharap. Pero naroon na, Lord, ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin po, Panginoon, ng kagalakan at kalakasan po, Panginoon. Salamat din po sa buhay ni Sister Naomi po, Panginoon, na patuloy mo siyang ginagamit po, Panginoon, Lord God, upang maipaliwanag sa amin ang iyong mga salita po, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo po, Panginoon, mga kapatid kong ito, pagpalain mo ang bawat isa sa amin po, Panginoon, Lord God, sa aming pang-araw-araw na paglalakad sa mundong ito, God. Lord, salamat din po sa kaloob na nalikom sa umagang ito. Pagpalain mo po ito, Panginoon, na patuloy na magamit ninyo sa inyo po, Panginoong ubasan, at patuloy na ikaw, Diyos, ang magpala sa mga kaisya na aming pinagtatrabahuan po, Panginoon, because we know na ikaw, Diyos, ang nagbibigay ng kaisya upang makapagtrabaho kami, and we honor you, Lord, because ikaw, Lord, ang nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy po kami, Panginoon, makapagtrabaho po, Panginoon, Lord God, upang makapagbigay, Panginoon, ayon sa nais mo sa buhay namin po, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, sa buhay na walang hanggan, sa buhay na ibinigay mo sa amin doon sa krus ng Kalbaryo po, Panginoon. Thank you, and all the glory and honor will back to you, Father God, in Jesus' name. Amen. お立ちください。昭和4さん。Sa Diyos na makapag-ingat sa atin, ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pagkipagpisan ng banal na Espiritu Santo at ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo ay sumaatin mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen.ください。以上をもちまして礼拝のプログラムを終わります。今日初めてこの教会に来た人はいらっしゃいますか？ So, salamat po sa lahat. Meron po tayong first time pong nakadalo po ngayon. 台風がこの辺は火曜日ぐらいに上陸ということですけども、兄弟姉妹の命も財産も守られるようにまた祈っていきましょう。 Amen. So, Tuesday po, meron pong typhoon daw. Expected po yung typhoon itong Tuesday. Mag-pray po tayo na wala po itong
mangyaring may problema, makaka-epekto po sa buhay ko ng bawat isa. そうですね、お知らせです。今日の午後は掃除を行うということですので、講師をくださる方は1時半に食堂にお集まりください。So, meron po tayong linis. Kung kaya po maglinis po kayo, lalo po umuwi, tulong-tulong po tayo maglinis. Kalimasan. では、よろしいですか。以上で終わります。ハレルヤ。 Salamat po! Hallelujah!